Panginoon. Kaya nawa patuloy na pagpalain ng Diyos ang ating gawain doon, and also yung gawain natin sa San Buena, doon sa lugar nila Brother Milo, mga kapatid, ay pinagkapala din ng Panginoon. Hindi na po kami magkasya doon sa loob. Paabante na kami ng paabante doon sa... Kasi yung bahay po nila, katapat ng alley na siguro around 1.5 meters lang. After ng kanilang bahay, may konting siguro 2 by 2 square meter na area, puno na yon. Tapos ma-adjust na kami dahil marami po yung dumadalo kasi maganda rin kasi ang naging ano po doon, pagkatapos ng Bible study, meron kaming question and answer. Yung mga bagong dumadalo ay nagtatanong po, kaya nagiging lalong lively yung gawain po doon sa dako ng San Buena. Kaya pakisama po sa prayer natin. Praise God. So, inahin niyo po kayong tumayo. Hallelujah. Praise God. At babasa po tayo ng scripture para sa ating pangangaral sa gabing ito. At itong mga nakaraang araw ay nakikinig po ako at nagbabasa ng mga messages at Biblia, at nakikinig, at sa isang pagkakataon ay narinig ko po itong pangangaral na ito, at na-bless po ako at binigay sa akin ng Panginoon na gawin din nating pag-aaral dito sa ating church ang topic na ito. At ito po ay pinamagadan nating The Messenger of Resurrection. Hallelujah. At ito po yung babasahin natin sa Matthew chapter 28 mula verse 5 until verse 10. Ang sabi doon, mga kapatid, "And the angel answered and said unto the woman, Fear not ye, for I know that ye seek Jesus, which was crucified. He is not here, for he is risen, as he said, Come, see the place where the Lord lay." Verse 7, "And go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead. And behold, he goeth before you into Galilee. There shall you see him. Lo, I have told you." And they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy, and did run to bring his disciples word. And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, All hail! And they came and held him by the feet, and worshipped him. Then said Jesus unto them, Be not afraid, go tell my brethren that they go into Galilee, and there shall see me. Pagpalain ng Diyos ang pagbasa ng kanyang salita. Tayo po yumukot manalangin. Hallelujah. Lord God, Panginoon, minsan pa po kaming lumalapit sa iyo, O God, sa gabing ito, as we open to Panginoon, upang hilingin sa iyo, O God, na ikaw muli ang manguna sa amin, Panginoon, sa gabing ito, as we look on your word, Lord, at basahin ito, at hilingin, Panginoon, na ikaw ang magbigay buhay, Panginoon. Ang anumang salita, Lord, na nasa iyong aklat, ay pwede naming basahin, Panginoon, pero kung hindi ikaw, Lord, ang totoong magpapaliwanag at magpapaunawa sa amin, Panginoon, ay hindi namin ito maintindihan. That's why, Lord, sa iyo namin pinagkakatiwala, O God, ang pagkaunawa rito. Hipuin mo, Lord, ang puso ng bawat isa, Panginoon. Ikaw ang totoong kumausap sa amin, Panginoon. At gamitin mo ang iyong mga salita, Panginoon, upang higit pa kaming encourage, Panginoon, at inspire, O God, sa pagpapatuloy ng aming paglilingkod sa iyo, pamumuhay ayon sa iyong mga patakaran. Sa iyo namin ito pinagkakatiwala, Lord, naway gamitin mo lamang ang bibig ng iyong munting lingkod,
at ikaw ang totoong mangusap sa amin. Kaya, O God, ngayon pa lang, Lord, ay nagpapasalamat kami dahil naniniwala kaming ikaw ang magpapala sa amin sa gabing ito. Purihin ka, Panginoon, at tinadakila ka namin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tikapagligtas. Amen and amen. Praise the Lord. Makakaupo na po tayo lahat. Praise God. Praise the Lord. Kung babasahin natin, mga kapatid, hallelujah, doon sa first verse, hallelujah, ng ating binasa, verse 5, ito actually ay senaryo kung saan ang dalawa sa mga kapatid natin, hallelujah, sa panahon ng ating Panginoon, sabi ng Biblia, Mary Magdalene and the other Mary, hallelujah, at the dawn, sabihin, nagbubukang liwayulay pa lamang, hallelujah, ay nagnasa na silang puntahan, hallelujah, ang libingan ng ating Panginoon. At ito'y katatapos lang ng Sabat. Actually, this is the third day, hallelujah, kung saan nangako ang Panginoon, sinabi niya na ibibigay niya ang kanyang buhay, but on the third day, hallelujah, ay kaya niyang muling kunin ang kanyang buhay. At ito nga, hallelujah, ang araw na iyon, at nagpunta si Mary Magdalene and another Mary, at on the way, hallelujah, pagdating nila doon, suddenly, hallelujah, ang sabi ng Biblia, may bumabang anghel. Sabi niya, nakatulad ng kidlat, hallelujah, at ang kanilang mga pananamit ay katulad ng snow. Hallelujah. At pagbaba nila ay ginulong nila ang pintuan ng libingan. Of course, hindi naman kailangan yon para makalabas ang ating Panginoon. Pero ang purpose nun, hallelujah, para yung mga tao ang makapasok doon, hallelujah, at sa kanilang mga matay, ma-witness, hallelujah, ang resurrection, hallelujah, na sinasabi ng ating Panginoon. At sa takot nga nung bantay, hallelujah, ay ang sabi, natumba sila na parang patay. At suddenly, itong anghel na bumaba ay nangusap, hallelujah, sa dalawang babae. At ito nga yung verse 5, and the angel answered and said unto the woman, Fear not ye, huwag kayong matakot. Alam ko ang purpose nyo, hallelujah. Kaya kayo nagpunta rito para tingnan, hanapin si Jesus na ipinako sa krus. Pero wala na siya dito. Bakit? Kasi siya ay muling nabuhay, hallelujah. As he said, Come, see the place where the Lord lay. At tingnan nyo, hallelujah, yung lugar, hallelujah, kung saan siya ay inilatag, inihiga. And verse 7, And go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead. Nakita niyo ba, mga kapatid, yung urgency, hallelujah, na sabi niya, go quickly, madaliin niyo, sabi niya, ibalita niyo agad ang pangyayaring ito. And behold, he goeth before you into Galilee, there shall you see him. Lo, I have told you. At sabi niya, ang totoo, mauuna pa si Jesus sa inyo doon sa Galilee. And they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy. Of course, hallelujah, iba yung kanilang pakiramdam, may takot, may joy, hallelujah. Pero regardless, hallelujah, regardless ng kanilang nararamdaman, hallelujah, hindi yun naging sagabal, hallelujah, upang mangyari yung susunod na statement, and did run to bring his disciples word. Importante, hallelujah, ano ang gagawin mo pag natanggap mo na yung mensahe? Ang nangyari dito, natanggap nila ang mensahe. Go tell his disciples. Ayun ang mensahe. Ito yung resurrection.
May patunay na tayo, totoo ang sinasabi ng Panginoon. Praise God! And regardless, sabi niya, kung ano nararamdaman mo, ang dapat mong gawin, sabi niya, they did run. Tumakbo pa nga sila upang dalhin ang mabuting balita sa mga disciples. Hallelujah! Praise God! Actually, yan din ang tinitingnan ng Diyos sa atin. Napakasarap tanggapin ang mensahe. Naalala ko, the first time na marinig ko ang mensaheng ito, hindi ako makapaniwala. The first time na narinig ko yung boses ni Brother Branham sa tape, para akong natatakot na nanginginig. Yung anointing ng kanyang pananalita. Hallelujah. Pero, hindi yun ang mahalaga, mga kapatid. Hallelujah. Ang mahalaga, ano ang gagawin natin? Hallelujah. Once na natanggap natin ang mensaheng ito. Kaya nga yun ang ating gustong gawin, gustong sabihin. To become the messenger of the resurrection. Hallelujah. Praise God. And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them saying, all hail. On the way nga, papunta sa mga disciples, nakasalubong pa nila ang Panginoon. At sabi ng Panginoon, all hail. And they came and held him by the feet and worshiped him. Then said Jesus unto them, be not afraid. Go tell my brethren that they go into Galilee, and there shall they see me. Praise God. Laging nandyan ang Panginoon every time. Hallelujah. May gagawin tayong paglilingkod. Ang Panginoon ang siyang bumaback up sa atin. Sabi niya, huwag kayong matakot. Hallelujah. Yung gusto niyong gawin, ituloy niyo lang. Hallelujah. Praise God, dahil si Lord mismo, hallelujah, ang backup natin. At makikita natin, mga kapatid, bakit hindi gagawin yun ng dalawa? Hallelujah. Bakit ganun na lamang ang kanilang takot and joy, mixed emotion? And yet, hindi yun nakasagabal sa kanila upang totoong takbuhin. Hallelujah. Hindi yung magbagal-bagal. Excited sila. Hallelujah. Bakit? Kasi natanggap nila yung pinakadakilang mensahe. Hallelujah. Na pwede nilang matanggap. Anong sabi ng message na go tell? Oh, there has been great messages. Marami ng mga balita na pwedeng marinig ng tao, siguro tungkol sa mga imbensyon o mga dakilang bagay. But Easter kept them all. Pero walang mas dakila pa sa balitang ito. Great messages. Easter was all of it. When the dead was made preparation that the last enemy, we had seen sickness healed in the Old Testament. Maraming mga balita, yung mga kagalingan na nangyari sa Old Testament. Dakilang balita yon. We had seen miracles performed in the Old Testament. Yung pagkahati ng dagat, hallelujah, yung pagbabalik ulit ng dagat na hinati, yung pagkahati ng River Jordan, yung baksak ng Jericho, napakaraming mga balita, pero walang mas dadakila pang biyaya o balita, kundi ang balita ng resurrection ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. There were visions come in the Old Testament, but every man went right into the grave, wondering would he ever rise again. Pero lahat ng balitang yon, ang dulo nun, hallelujah, ay kamatayan. Even, mga kapatid, sa lahat ng mga relihiyon, hallelujah, na alam natin ngayon, ang daming mga magagandang bagay na tinuturo din naman. Righteousness, hallelujah, ang Confucianism, ang Buddhism, ang Shintoism, hallelujah. Ang daming
relihiyon, hallelujah. Ang Muslim, hallelujah. Ang Islam, hallelujah. Pero lahat ng proponent, lahat ng founder, hallelujah, ng mga relihiyong ito, hallelujah, ang kanilang founder kailanman ay hindi nabuhay. Pero kakaiba ang dinadala nating mensahe, ang relihiyon natin, ang pananampalatayang ito. Dahil sabi nga, Christianity is based on resurrection. Hallelujah. Ito lamang ang pananampalatayang nakabase sa resurrection ng ating Panginoon. Kung walang resurrection, mga kapatid, wala tayong ganitong pananampalataya. Hindi ba't sila Pedro nga, hallelujah, after na mamatay ang ating Panginoon, at inisip nila, wala na. Patay na leader natin. Balik na tayo sa pangingisda. Gawin na natin ang dati nating ginagawa. Kaya nga nung mabuhay ang Panginoon, di ba? Inabutan pa nga si Pedro na nakahubad pa. Kasi hindi niya in-expect, hallelujah. Although, hallelujah, lagi niya naririnig sa Panginoon. After 3 days, hallelujah, ay muli ako mabubuhay. Narinig niya pero hindi totoong naisa sa puso. Yun ang importante, mga kapatid, hallelujah. Totoong maisa puso yung napapakinggan nating mensahe ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. So, ang sabi dito, mga kapatid, but on Easter morning, sa araw na muling pagkabuhay, when this disciple got the greatest message, ano yun, mga kapatid? Ang resurrection ng ating Panginoon. That any man could ever get. What did they get? Go tell my disciple, I am risen from the dead. That had been conquered. Yun ang pinakadakilang balita. Hallelujah. Tayo man, mga kapatid, kung hindi nabuhay ang Panginoon, hallelujah, lahat nung nababasa natin sa Biblia, baliwala lahat yun. Kasi yung nagsasabi ng katotohanan ng lahat ng salita, especially yung kanyang sinabi na siya'y ibibigay niya ang kanyang buhay and after 3 days, hallelujah, muli siyang babangon. Kung hindi nangyari yun, nasan tayo? Pero salamat sa Panginoon, pinatunayan niya ang kanyang salita sa ating kalagitnaan. Hallelujah. That's why, hallelujah, kaya nating panghawakan ang bawat pangako ng ating Panginoon sa atin. Praise God. Sabi ng Hebrews chapter 2, therefore, we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them sleep. Dapat daw, bigyan natin ng pansin, hallelujah, yung mga bagay na ating narinig. Dahil baka mawala. Especially yung dalawang Marys na yun na hindi lang pwedeng basta pabayaan yung greatest news na kanilang narinig. Pero until now, hallelujah, umaalingaw-ngaw sa atin ang balitang iyon. At ang sabi dito, for if the word spoken by angels was steadfast, kung yung mga salitang ipinangusap ng anghel, remember yung anghel ang nangusap noon, ay pinagtibay, at kung ang pagsalangsang at hindi pagsunod, sabi niya, ay makakatanggap ng tamang parusa sa hindi pagsunod, sabi niya, then, how shall we escape? Paano tayo makakatakas if we neglect so great salvation? Kung ine-neglect lang natin yung napakalaking bagay, napakalaking biyaya, privilege, hallelujah, na ibinigay sa atin, which at the first began to be spoken by the Lord and was confirmed to us by them that heard Him. God also bearing them witness, both with signs and wonders and with divers miracles and gifts of the Holy Ghost according to His own will.
So, angel yung nagsalita, mga kapatid. And what does an angel mean? Messenger. Sabi ni Brother Branham sa Hebrews chapter 2. What does an angel mean? Messenger. If God anointed messenger, and then, sabi ni Brother Branham, if we be anointed, at kung tayo daw, sabi niya, ay anointed ng Panginoon, then we are God's messenger. Tayo ang magiging mensahero ng ating Panginoon. Hallelujah. We are messenger to the world. Ito yung gusto natin sabihin, mga kapatid. May solemn obligation tayo, hallelujah, sa ating Panginoon na maging messenger ng kanyang salita. An ambassador of heaven. Anong sabi ng Webster Dictionary? Ang messenger is the one who bears a message or does an errand such as the forerunner or herald. So ito yung messenger. Ang messenger, lagi siyang may dinadalang balita. Remember, hallelujah, lagi siyang tagahatid ng isang bagay, written instruction or anything, written communication, hallelujah. Ito ang trabaho ng messengers. At napakahalaga ng trabaho ng mensahero. Kung tayo ay sinasabi kanina na mensahero ng Diyos, mensahero ng bagong buhay, muling pagsilang ng ating Panginoon, dapat ingatan natin ang posisyong ito na binigay ng Panginoon. Sabi sa Proverbs 13, a wicked messenger falleth into mischief. At kung ang mensahero ay masama, mahuhulog siya sa kamalian, hallelujah. But a faithful ambassador is held. Pero sabi niya, pag yung mensahero naman ay isang faithful na ambassador, hallelujah, anong gagawin niya? Sabi, magdadala siya ng mabuting kalusugan sa mga tao. Ibig sabihin, magdadala siya ng mabuting bagay sa mga tao. Praise God. At sabi ng Proverbs 25, verse 13, as the cold of the snow in the time of harvest, katulad daw, hallelujah, nung lamig na binibigay ng snow sa panahon ng harvest, ganun din daw, sabi niya, ang dinadala ng isang faithful messenger to them that send him. So remember, pag messenger ka, ibig sabihin, merong isang taong mas dakila sa iyo. May isang taong nagsugo sa iyo. Hallelujah. At yun ang gusto mong malugod. Yung messenger, he represent the soul of his masters. Sabi niya, pinapaganda niya. Nagagawang pagandahin, hallelujah, ng messenger ang pakiramdam ng kanyang master. At tayo, mga kapatid, sino ba ang master natin? Hallelujah. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Hallelujah. At paano natin magagawang malugod ang Diyos? Hallelujah. Kung nakikita niyang wala tayong pag-aalinlangan, wala tayong tigil, hallelujah, para ibalita ang kanyang resurrection. Every time na meron tayong pagkakataon, hallelujah, na ibalita sa tao ang kanyang resurrection, hallelujah, then we bring refreshment. We nare-repress, hallelujah, ang soul ng ating master. Remember, mga kapatid, dalawang bagay ang pwedeng magawa ng messenger. And I hope ang magagawa natin yung mabuti. Praise God. Ang isang messenger, either makapagdala siya ng mabuting balita o makapagdala siya ng masamang balita. Kahit nga yung mga mailman, di ba, na nagdadala ng mga mail sa atin nung araw. Ngayon, wala na masyadong naguhulog ng sulat. Pero nung araw, may mga mailman at usually nagdadala sila ng balita sa atin. Either pag ang dinala sa atin ay sulat,
o imbitasyon, halimbawa, o greetings card, hallelujah. That's good news. Packages, hallelujah, yung natanggap, good news yun. Pero pag ang dumating, hallelujah, ay mga notice, mga bills, parang hindi magandang, mga eto na yung dating yung mga babayaran natin, at mga notice ng mga hindi natin nagagawa. So, merong pagkakaiba, hallelujah. Ano ang pwede nating gawin? Makakapagdala ba tayo ng good news o bad news, hallelujah, sa mga tao? Praise God. At sabi nga nung isang istorya, mga kapatid, praise God, nung World War II, may mga members sila ng army, hallelujah. Pero hindi kasama sa kanilang trabaho ang humawak ng armas. Hindi nila trabaho yung bumaril, hallelujah, o maglagay ng mga bala sa kanyon. May mga members sila doon sa US Army, hallelujah, na ang trabaho lang, hallelujah, ay magdala ng mga sulat. Part sila ng US Army, pero ang trabaho nila ay magdala lamang ng mga sulat. Sulat mula dun sa mga kaanak nila na naiwan para dalhin ang sulat dun sa mga armies, hallelujah, mga sundalo na nandun sa battlefield, na halos ilang buwan nang hindi umuwi at halos manghina na, mademoralize na, hallelujah. Sa gerang kanilang ipinaglalaban, halos umayaw na. Pero itong mailman, hallelujah, ang trabaho niya, dalhin lang yung sulat. Kukolektahin niya yung sulat mula doon sa mga nanay ng mga sundalo, sa mga asawa, mga girlfriend, mga kapatid, hallelujah. At yun ang trabaho niya. At sisiguraduhin niya, hallelujah, na madadala niya ang mga sulat na yun. Of course, para madala niya sa battlefield, dadaanan niya yung battleground. Hallelujah. May susuungin din siyang mga crossfire na pwedeng tumama sa kanya. Kailangan din niyang magtago. Hallelujah. Basta ang sisiguraduhin niya, madala yung mga sulat doon sa mga sundalo. At itong mailman na to, mga kapatid, every time na ibibigay niya yung sulat doon sa isang sundalo, pinagmamasdan niya ang reaksyon. At makikita niyang inaamoy-amoy pa ng mga sundalo yung sulat. Parang habang inaamoy niya, naamoy niya yung luto ng kanyang nanay. Naamoy niya yung amoy ng kanilang bedroom, ng kanilang tahanan. Hallelujah. At makikita niyang bubuksan ang sulat at mababasa at nare-revive yung mga sundalo. Nagbabago ang attitude. Dati bago matanggap ang sulat ay demoralized na, ayaw nang lumaban. Gusto nang umuwi. Hallelujah. Pero pag nabasa yung sulat, nare-revive, nababago yung attitude. Hallelujah. Bakit? Hallelujah. Nagkakaroon ng panibagong pag-asa. Nakikita niya ang purpose, hallelujah. At sinasabi, ituloy natin ang laban, hallelujah, para sa ating bayan. Bakit? Dahil lamang dun sa sulat na natanggap nila. At tayo din, mga kapatid, hallelujah. Sabi nga, we are messenger of the resurrection. Tayo ang pwedeng maging mailman, hallelujah, ng mga taong hindi pa nakakatanggap sa ating Panginoon. Maaring nangihinan na rin sila. Discouraged na ang maraming tao. Hallelujah. Pero maaari sa pamamagitan natin, hallelujah, muli natin silang ma-encourage, hallelujah, at maakay palapit sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Kung tayo magiging messenger of the resurrection, praise God. At alam niyo, mga kapatid, minsan, kahit sa amin nangyayari, hallelujah,
minsan iniiwan na lang doon sa mailbox namin at bubuksan ko, pagtingin ko doon sa mailbox, hindi naman talaga para sa amin. Ibang address, ibang pangalan, pero doon nilagay sa amin, nagkakamali. Maraming siguro nangyayari din sa inyo ngayon, mali ang pinagbabaksangan ng mensahe. Pero mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, hallelujah, kung ang mga delivery service ay merong ganyang reputasyon, ang ating Panginoon ay walang ganyang reputasyon, sigurado siya kung kanino niya ibabaksak ang mensahe. Hallelujah. Praise God. At nung matanggap natin ang mensahe, mga kapatid, sa huling kapanahunan, tiyak na tiyak ang Diyos, hallelujah, na para sa atin ito. Hallelujah. Alam na alam niya. Praise God. Na tayo ang totoong recipient ng message na to. That's why, hallelujah, ang sabi nga ng Biblia, di ba? The deep call it to the deep. Hallelujah. Ang mensaheng ito'y malalim. Hallelujah. Ang mensaheng ito'y naghahayag sa atin ng mga hiwaga ng Diyos, hallelujah, na kailanman hindi pa natin natanggap. Ako po'y naging sakristan ng Roman Catholic Church for 6 years. At nag-aaral din kami ng mga catechism. At bukod doon, meron pa kaming linggo-linggo na tinatawag naming gawarasal every Friday. Parang Bible study. Pero kailanman, mga kapatid, hallelujah, yung message, yung pakapahayagan na natanggap natin, na binigay sa atin ng mensaheng ito ay hindi natin maririnig kahit saan. At magpasalamat tayo sa Panginoon, nagkaroon tayo ng pagkakataon. Pinili niya tayo, ang bawat isa sa atin, para makatanggap ng biyayang ito. Hallelujah. Praise God. Kaya nga, kung tayo ay mailman, hallelujah, tayo ay tagapagdala, hallelujah, na mabuting balita, hallelujah, pag-asa sa mga tao. Praise God. Ng sulat, hallelujah. Tingnan natin yung ibang mga sulat ng Diyos, hallelujah, na pwedeng magbigay ng encouragement sa mga tao, hallelujah, even sa mga kapatid natin na maaari nang hihina. Sa Psalms chapter 18, anong sabi doon? The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler and the horn of my salvation, and my high tower. I will call upon the Lord who is worthy to be praised, so shall I be saved from mine enemies. Pag nabasa ng sino man, mga kapatid, hallelujah, ang salitang ito, hallelujah, makikita natin kung paano meron tayong Diyos na pwedeng sandalan. Hallelujah. Siya ang ating kalakasan. Hallelujah. Siya ang tagapagtago sa atin. Praise God. Hallelujah. At siya, sabi niya, ang magtatanggol sa atin mula sa ating mga kaaway. John chapter 16, verse 33. These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Ibig sabihin ito, mga kapatid, kahit ano pa ang pinagdadaanan nating problema. Remember, ang sabi nga ni Pedro, di ba, ituring pa nga nating blessing ang trials. Hallelujah. Dahil minomold nito ang ating character. At si Lord mismo ang nagsabi sa atin, in this world, you shall have tribulation. Sabi niya, sa mundong ito, hallelujah, marami kayong kapighatiang madadanasan. Praise God, kaya hindi dapat tayo matakot sa kapighatian, kundi ituring pa nating biyaya ng Panginoon sa atin. At sabi niya, and be of good cheer, magalak kayo, for I have overcome the world. Sabi niya, pinagtagumpayan ko na ang sanlibutan, and therefore, kung nagtagumpay ang ating Panginoon, tiyak magtatagumpay din tayo. Hallelujah. Praise God. Ano pang sabi niya?
Psalms chapter 118, verse 6. The Lord is on my side. I will not fear. What can man do unto me? Isipin niyo mga kapatid, the Lord is on my side. Ibig sabihin, nandyan lagi ang Panginoon sa tabi natin. Pinoproteksyonan tayo. Kung meron man nangyayari sa atin, alala, pinahintulutan lang ng Diyos yun. Kung walang pahintulot ang Diyos, walang magagawa ang dyablo sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Kung meron man siyang inaalaw, that's for our own good. Hindi ba't yan sinabi ng Bible? Romans 8:20, all things work together for good to them that love God. Kahit pa seemingly ay tila hindi maganda, hallelujah. Pero kung ang Diyos, hallelujah, ang siyang mag-a-analyze ng lahat ng nangyayari sa atin, remember, alam ng Diyos ang dulo ng bawat bagay. Meron mang hindi magandang tingnan, para hindi tama. Pero mga kapatid, hallelujah, kung nagtitiwala tayo sa Panginoon at tiyak nating mahal natin siya, remember, ang lahat ng ito ay para sa ikabubuti natin. Hallelujah. Praise God. Psalms 147 verse 3. He healeth the broken in heart and bindeth up their wounds. Kasi mga kapatid, alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos yung mga paghibik natin. Alam ng Diyos kung umiiyak tayo. Hallelujah, sa gabi. Dahil sa nararanasan nating persecution, hallelujah. Maaring hindi nakikita ng kapatid natin o ng asawa natin. Pero habang tayo ay nasasaktan, hallelujah, alam ng Diyos, sabi niya, He healeth the broken in heart and bindeth up their wounds. Hindi lang niya nakikita, kundi ang Diyos din ang gagamot ng sakit sa loob natin. Hallelujah. Ng sakit sa puso natin, ng mabibigat na pakiramdam. Alam ng Diyos kung paano niya pagagaanin, hallelujah, ang ating mga pakiramdam. Lamentation, chapter 3. It is the Lord's mercies that we are not consumed because His compassion fail not. Sabi dito, mga kapatid, dahil sa awa ng Panginoon, kahit minsan tayo ay nagkakamali, which dapat ay pwede tayong paluin ng Panginoon. Ang sabi nga, consume. Minsan sa sobrang pagkakamali, pwede nga kunin ng Diyos, sabi, ang buhay natin. Because His compassion failed not, pero hindi niya ginagawa dahil sa kanyang awa at compassion, mga kapatid, hindi nangyayari ito sa atin. They are new. Sabi niya, yung mercies ng Diyos at ang kanyang compassion, there are new every morning. Great is thy faithfulness. Hindi nauubos, mga kapatid. Kung minsan, sinasabi natin sa isang kapatid, halimbawa, na para bang lagi nagkakamali sa atin. Sabihin, ikaw namumuro ka na sa akin. Ang dami mo ng kaso sa akin. Pero si Lord, anong sabi niya? Tuwing umaga, hallelujah, araw-araw nagbabago, nare-renew, hallelujah, ang kanyang biyaya sa atin, mga kapatid, hallelujah. Praise God. Kaya nga, ito ang sinasabi ng Revelation chapter 10. Ito ang ibig sabihin, hallelujah, ng being a messenger of the resurrection. Hallelujah. Ang sabi ng verse 10, and I took the little book out of the angel's hand and ate it up, and it was in my mouth sweet as honey. And as soon as I had eaten it, my belly was bitter. Ito yung tinanggap natin ng mensaheng ito. Hallelujah. Kung paano ito'y naranasan ni John. Sabi niya na nung kunin niya yung aklat at sinabi sa kanya, kainin mo ang aklat. At nung kinain niya, mahapdi sa, although matamis sa bibig, hallelujah, pero mahapdi sa loob ng tiyan. Ibig sabihin, ang sarap pakinggan. Napakaganda ng mga pangako ng biyaya ng ating Panginoon. Hallelujah. Pero minsan, hallelujah, habang pinapamuhay na natin ang mensaheng ito,
Doon natin nararanasan ang persecution. Doon natin nararanasan ng itakwil tayo ng ating mga kaibigan. Doon natin nararanasan, hallelujah, na scrutinize tayo, hallelujah, sa bawat ginagawa natin. Pero sabi, hallelujah, ganun pa man, hindi tayo titigil. Hallelujah. Ang sabi nga ng verse 11, and he said unto me, thou must prophesy again before many peoples and nations and tongues and kings. Ano yung to prophesy again is to be a messenger. Ibig sabihin ko, nung narinig natin, hallelujah, kung ito'y sinabi kay John, ang sabi nga, John types the bride. Kung ano nangyari kay John, yun din ang tipo. Yun din ang mangyayari sa atin. Hallelujah. Kaya nga sabi do, kung sinabi kay John, thou must prophesy again, yun din ang ibig sabihin sa atin. Tayo man ay magpo-prophesy again, magiging messenger tayo ng resurrection ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hindi tayo titigil. Kaya, napakasarap mga kapatid, hallelujah, na matanggap natin ang privilege na ito. Hallelujah. Kung tutusin, lagi pag narinig ko yung mga bagay na to, yung mga privilege na binibigay sa atin, minsan na-overwhelm talaga ako eh. Kasi looking sa buhay ko before, hallelujah, and then suddenly, ibibigyan tayo ng mga privilege nito, hallelujah. Napakadakila ng Diyos, napakamabiyaya niya. Hindi niya tinangnan ang dati nating buhay, kundi tinangnan niya ang buhay na kung saan inihanda niya para sa atin. Hallelujah! Praise God! At sabi nga, I think, dito na ako magtatapos. Sabi sa John chapter 12, nung ang ating Panginoon, hallelujah, ay muling bumalik, hallelujah, doon sa lugar nila Lazarus, hallelujah. After ng miracles, hallelujah, na si Lazarus na sinasabi ng Biblia na kaibigang matalik ng ating Panginoon. Kaya nga nung siya ay mamatay, hindi ba? That's the only time na nabanggit sa Bible na umiyak ang ating Panginoon. Of course, yun ay patunay, hallelujah, na ang Diyos, hallelujah, ang ating Panginoong Kristo, hindi lang siya Diyos, hallelujah, kundi siya ay tao rin. Nagagawa niyang umiyak kasi tao siya, nalulungkot siya. Bilang tao, napapagod din siya, hindi ba? Bilang tao, kaya nga nung siya ay matapos mangaral, hallelujah, at sumakay siya ng bangka, patawid, hallelujah, nung lake, Gennesaret, hallelujah. Ang sabi ng Biblia ay natulog siya. Kaya nga yung kanyang mga disciples, nung lumakas ang hangin at alon na natatakot na sila ay ginising ang ating Panginoon at sinabi, Panginoon, hindi ka ba nababahala na baka tayo ay mamatay dahil sa dilubyong ito, hallelujah. Of course, bilang tao, napapagod ang ating Panginoon. Tao siya nung siya'y mahigat matulog. Pero nung siya'y bumangon, hallelujah, at itaas ang kanyang kamay at sabihin, hangin, alon, tumigil ka. Diyos na yun, mga kapatid. Praise God. Tao siya, hallelujah, nung siya'y umiyak. Hallelujah. Para sa kanyang kaibigan na si Lazarus, hallelujah. Pero nung tumayo siya sa harapan ng libingan, pinabuksan ang libingan at sinabi, Lazarus, come forth! Diyos na yun, mga kapatid, hallelujah, na nandoon sa katauhan ng ating Panginoong Kristo. At napakasarap, mga kapatid, isipin na siya ay naging tao minsan sa buhay na ito, hallelujah. Ibig sabihin, mga kapatid, bawat bagay na pwedeng maranasan ng tao ay naranasan ng ating Panginoon. Lahat ng temptation na pwedeng maranasan natin sa pakikipagkaibigan, sa opposite sex, hallelujah, sa mga kamag-anak,
sa mga leader ng simbahan. Lahat ng temptation ay natanggap, natukso ang ating Panginoon, tinukso siya. Pero kailanman hindi siya nagkasala. At dahil dito mga kapatid, patunay lamang na naiintindihan ng Diyos ang bawat sitwasyon natin. Kahit ano pang kalagayan natin, pwede nating ilapit sa Panginoon at tiyak tayo, makakatiyak tayo, naiintindihan ng Diyos ang sitwasyon natin. Praise God. Pero mga kapatid, anong sinasabi natin? Hallelujah. Later, hallelujah, after na mabuhay si Lazarus, nagpuntahan ang mga tao doon. Hallelujah. Sa John chapter 12, ang sabi doon, verse 9, praise the Lord, hindi lamang nagpunta ang mga tao doon, hallelujah, sa lugar na yon para makita lang si Jesus. Much people of the Jews, therefore, knew that He was there. Alam nila. Nagpuntahan sila dahil alam nilang na doon si Jesus. Pero ang sabi dito, and they came not for Jesus' sake only. Hindi sila dumating para makita lang si Jesus. Ang sabi dito, but that they might see Lazarus also, whom He had raised from the dead. Upang makita rin si Lazarus, hallelujah, na binuhay niya sa mga patay. Sino si Lazarus, mga kapatid? Siya ang witness ng resurrection. Siya mismo ang nakaranas ng resurrection, mga kapatid. Praise God. At siya ang pinaka-perfect witness para sa resurrection. And therefore, He can be the messenger of resurrection. Kaya mga kapatid, tayo man ay mga dating patay. Remember, mga kapatid, hallelujah, nung sinabi niya kay Eva, kay Adan at kay Eva, the moment that you eat thereof, sabi niya, ng bunga ng pagkaalam mabuti at masama, you shall surely die. At nung kinain nila, hallelujah, ang bunga, hindi naman sila bumaksak at nawalan ng buhay. Pero remember, after that situation, scenario, yung dating excitement ni Adan sa paghintay sa ating Panginoon on the cool of the day para sulubungin, iba na. Salit na sulubungin ay nagtatago na siya. Kaya nga sabi ng Panginoon, Adam, where art thou? Nasaan ka? Of course, alam ng Diyos kung geographically alam niya kung nasaan. Si Adan. Kahit saan siya magtago, alam ng Diyos yun. Pero ang tinatanong, nasaan ka na sa ating relasyon? Namatay si Adan spiritually dahil sa kanyang pagkakasala. At tayo man before, mga kapatid, ang sabi, ang lahat ng taong isinilang sa mundong ito, they are spiritually dead. Hallelujah. Dahil sa minana nating kasalanan. Pero salamat sa Panginoon dahil sa kanyang awa at biyaya. Kung paano sinasabi ng John 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish, will not die, but have everlasting life. Salamat sa Panginoon, dati patay tayo, pero binuhay tayo ng ating Panginoon. And therefore, hallelujah, we can be the messenger of resurrection. Yun mismong buhay natin. Hindi natin kailangan tingnan ng buhay ng iba. Yung ating sariling resurrection mula sa dating buhay na patay sa tingin ng Panginoon. At ngayon, may pagkakataon na tayong lumapit sa Panginoon. May access na tayo. Dahil nilinis niya tayo at ginawang banal sa kanyang harapan. Anong ibig sabihin nun? Nag-resurrect na tayo. Hallelujah. And therefore, mga kapatid, ang buhay natin ay isang magandang patotoo sa mga tao. We can be the messenger of resurrection. So salamat sa Panginoon, hallelujah, sa gabing ito at nawa, hallelujah, nagbigay na siya muli sa atin ng inspirasyon at hamon upang magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Tumayo po tayo lahat.
At pasalamatan natin ang ating Panginoon sa kanyang biyaya sa atin. Purihin natin siya, umawit tayo ng awitin para sa kanya. Hallelujah. Awitin natin ng worthy, He is worthy. Worthy. Yes, Lord. Hallelujah. You are worthy, King of kings, Lord of lords. You are worthy. Yes, oh God. Thank you, Jesus. Worthy. You are worthy, King of kings, Lord of lords. I worship you. Sing it. Hallelujah. Holy, you are holy, King of kings, Lord of lords. You are holy, holy. You are holy, King of kings, Lord of lords. I worship you. Jesus, you are Jesus, King of kings, Lord of lords. You are Jesus, Jesus, you are Jesus, King of kings, Lord of lords. I worship you. Worthy, you are worthy. Yes, oh God. King of kings, Lord of lords. You are worthy. Amen. Thank you. Yes, Lord. Hallelujah. You are worthy. Thank you, Jesus. King of kings, Lord of lords, I worship you. King of kings, Lord of lords, I worship you. I worship you. Yes, oh God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. We worship, Lord. Salamat, oh God, sa gabing ito na muli kang nangusap sa amin, Panginoon. Totoo ka, Lord, sa iyong pangako na wherever there are two or three gathered in your name, you will be in the midst of them, Panginoon. Kaya, oh God, totoong nandama namin ang iyong presensya, Panginoon. Ikaw ang nangusap sa bawat isa, Panginoon. Kaya, oh God, nawa ang bagay na yan, Panginoon, isang dakilang hamon sa amin, oh God, upang maging messenger of the resurrection, Panginoon, ay magawa namin, oh God. Hallelujah. Napakasarap, Lord, ng biyayang natanggap namin. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, for the salvation, oh God. Hallelujah. And also for the body change na aming inaasahan, Panginoon. But Lord, meron pa kaming bagay na dapat gawin. I-share, Lord, hallelujah, ang biyayang ito. Kung paanong may mga tao katulad sa nabanggit naming digmaan, Panginoon, na maaring matagal na nakikidigma, Panginoon, at nadedemoralize na, nangihina na, Panginoon, at isang tanging sulat lamang mula sa kanyang minamahal, hallelujah, makapag-revive, Panginoon, ng kanyang kalagayan, ng kanyang sigla. How much more, Lord, ang salitang mula sa iyo, Panginoon, hallelujah, ang kayang mag-revive, Panginoon, sa mga
sa iyong mga anak, Panginoon, na maaring dumadaan sa mga kapighatian, mga pagsubok na mabigat, Panginoon. And let us be your messenger of resurrection, Panginoon. Hayaan mong magawa namin ito, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, para ang duty ito ay magawa namin sa aming mga kapatid, Panginoon. At nawa, ikaw ang patuloy na mapapurihan, Panginoon, sa biyayang ito na patuloy mong pinagkakalob sa iyong mga anak. Salamat, O God, sa iyo. Ikaw nawa ang mag-ingat, Panginoon, sa amin, Panginoon, sa aming pagtahak patungo ng Isabela, O God, upang makisaya, Panginoon, sa pagdiriwang ng anibersaryo ng aming mga kapatid sa dako ng Karulay, maging sa aming pag-uwi nawa, Panginoon, hallelujah, ikaw ang mag-ingat sa amin. And bless, Lord, sa aming mga kapatid na nagdiwang ng kanilang mga kaarawan, Panginoon. Bless mo sila at naway pagpalain mo sila, Lord. Ikaw ang nakakakita ng kanilang kasigasigan sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat, O God, sa iyo. Marami kaming mga kapatid, Panginoon, ang nakakaranas ng karamdaman, Panginoon. At sa iyo namin ito itinataas, O God, hallelujah. Naway ikaw ang patuloy na magbigay ng perfect na kalusugan sa aming mga kapatid, Panginoon. Sinasaway namin, Lord, hallelujah, ang gawa ng kaaway sa kanilang mga buhay. At ikaw ang humipo sa kanilang mga katawan, Panginoon. At igawad mo ang perfect health, Panginoon. Kaya, O God, salamat sa iyo, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa lahat ng ito. Ito ang aming dalangin at samo sa iyo. Sa matamis sa pangalan ng aming Diyos na buhay na si Kristo Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise God. Tunay na nga na pinagpala tayo uli ng ating Panginoon. Praise God. Ulitin natin awitin yung worthy para makuha natin ang presensya ng ating Panginoon. Worthy. Lord, I worship you.